Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa duka ay magturo, palaya sa bilanggo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na nagaganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito, buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuturo sa inyo. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kaniyang nilakhan. Gaya ng kaniyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan at matapos isaoli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang salitang Jesus po
ay nangangahulugang ang Diyos ay nagliligtas. Ang Diyos ang ating kaligtasan. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Kapag sinabi naman nating Kristo, ang ibig sabihin nito, pinili, hinirang, sinugo, o pinahiran. Kaya kapag pinagsama natin ang salita o pangalang Hesukristo, ang ibig sabihin nito ay pinili, hinirang, sinugo, o pinahiran ang tagapagligtas. Kaya nga kung inyong mapapansin, tunay ngang pinili at hinirang ng Diyos Ama ang kaniyang bugtong na anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, upang ating maging tagapagligtas. Tinubos niya tayo sa lambak ng kasamaan at sagipin tayo sa ngipin ng kasalanan. At narinig natin ngayon ang patotoong ito ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Siya po ay pumasok sa sinagoga at kaniyang binasa ang propesiya ni Propeta Isaías. Pagmasdan ninyo ang mga salitang ginamit at binanggit ni Jesus Nazareno, ang salitang paghirang at pagsugo. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita at upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Kaya nga kung may isang salita na maaaring katumbas ng sinabi ni Jesus, yan ay ang salitang misyon. Kung inyong mapapansin, ang Diyos Ama hinirang, pinili ang kaniyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas at simulan ang mga gawain o misyong pangkaligtasan. Kaya nga ang pangalan mismong Hesukristo ay nangangahulugan din ng pagmimisyon at ang misyon na ito ay ipinagpapatuloy magpasa hanggang ngayon sapagkat noong si Jesus ay umakyat sa langit, pinagkatiwala niya ang misyon sa mga apostol at sinalin sa ating mga unang Kristiyanong pamayanan patungo sa mga ama o haligi ng simbahan, patungo sa kasalukuyang mga obispo. Kaya naman, mula kay San Pedro na siyang unang Santo Papa ng ating simbahan hanggang kay Santo Papa Francisco, hindi natatapos ang misyong ito ni Jesus Nazareno hanggang sa kaniyang muling pagbabalik upang maganap naman ang kaganapan at katapusan ng misyon sa kaniyang muling pagbabalik at ang pagsasalin ng walang putol at tuloy-tuloy na kapangyarihan sa mga Santo Papa at mga obispo ay ang tinatawag nating apostolic succession. Kaya nga tayo ay tinatawag na isang simbahang katolika, apostoladong katolika, apostolikong simbahan. At hindi lang po ang Santo Papa, mga obispo pari o relihiyoso ang mga may misyon,
kung hindi ang bawat isa sa atin na bininyagan sa pangalan ng Panginoon, isinalin din sa atin upang ipagpatuloy ang misyong ito ni Kristo. Kaya nga kung inyong mapapansin, kasama lagi sa tema ng ating pagdiriwang ng Nazareno taon-taon ang mga salitang debosyon, traslasyon, at misyon. Dahil ang debosyon, tinuturuan at tinutulak tayo upang maging disipulo at upang tayo ay magmisyon. Alam po ninyo, may kwento ako sa inyo. Minsan, habang si Mother Teresa ng Calcutta ay naglalakad sa India, may natagpuan siyang isang babaeng nanay na nakahiga sa gilid ng mabahong basurahan. Sa kaniyang pagkakawari, patay na ang kalahating katawan nito. Kitang-kita ni Mother Teresa kung paano ngat-ngatin ng mga daga at mga naglalakihang langgam ang kalahating katawan ng babaeng ito. Kaya't agad niyang dinala sa kaniyang bahay kalinga ang babaeng ito, hinugasan, pinaliguan, hinalikan ang mga sugat at dinala sa ospital. Ayaw itong tanggapin ng mga doktor dahil para sa kanila wala nang magagawa at wala nang lunas pa sa babaeng ito. Ngunit anong ginawa ni Mother Teresa? Nagpumilit siya at sinabi niyang hindi siya aalis malibang bigyan ang babaeng ito ng lunas. Nagpulong ang mga doktor sa ospital at kinalaunan tinanggap ang pasyente. Pagkalipas ng ilang linggo, ang babaeng ito gumaling sa kaniyang karamdaman at nabuhay ng matagal. Kaya't dala-dala niya sa kaniyang puso ang pagkalinga ni Mother Teresa at ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Paano ito nagawa ni Mother Teresa? Dahil para sa kanya, ang misyon ay hindi lang basta isang gawain o responsibilidad. Iisa ang maliwanag sa kanya. Ang misyon ay pag-ibig. Ang misyon ay pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating tatandaan na ang misyong ipinagkatiwala sa atin ay hindi lang isang ordinaryong obligasyon. Kung hindi, ito ay isang pagmamahal na bumubukal sa puso ng ating Panginoon. Kaya tara na, huwag tayong mag-alinlangan. Tayong lahat ay magmisyon dahil ang misyon ay ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.